I'm so excited. Ito yung first time na guided collective na nakaharap sa camera. Yes, this is the first time. Kaya I'm so excited. Okay, so hello my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Okay, so bago po tayo mag-proceed sa ating reading, magkapasalamat po muna ako sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings. Thank you very much. And ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. Ang nasagap ko na energy for today is a big question mark galing sa yung mga attackers. Like they don't know how did you survive. Paano ka nakaligtas sa lahat ng atake na ginawa nila sa'yo? And the worst part is, ngayon, they are thinking na, may something sa'yo. Okay? There is like, mayroon kang tinatagong something. Because kung sa ibang tao nila gagawin lahat ng ginawa nila sa'yo, probably, they will not make it. They will not last a day. Pero ikaw, you are something different. Kakaiba ka sa lahat. Okay, so clarify natin yan, my dear. Kahapon ba or the another day, I'm not really sure, may nagtanong sa akin about sa frequency. Okay, frequency and sa code. Okay, simple lang. Pag sinabi kong frequency, it is more on the energy na nagpo-flow sa'yo. It's more on how you react, love, and sa code naman is just more on the repetition or parang ginagawa mo everyday. It's more on the action, okay? So, hindi ko siya papaliwanag ngayon. Probably, gagawa ako ng separate video doon, okay? Kasi medyo very complicated ang frequency at saka ang code, okay? And once again, depende yan kung naniniwala ka or hindi. So kung hindi ka naniniwala, hindi mo maintindihan. Okay, so let's go tayo, my dear. Hatiin ko yung card natin kasi nahihirapan ako. King of Pentacles over here, energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Maybe you are Aries, Leo, and Sagittarius, okay? The Two of Wands, okay? Two of Wands is something na stuck, okay? Something na parang hindi maka-move forward and probably may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, tingnan natin, my dear. Paki-clarify. Okay, Four of Swords is may kinalaman sa energy ng Four of Swords. Actually, it's more on prayer at saka meditation ang nakukuha ko dito. So, probably ikaw yung klase ng tao talaga na very spiritual. As in like super spiritual ang nakukuha ko dito. You are a very spiritual, connected, sabihin na lang natin. Okay, sa ating buong may kapal. We have here the Ten of Wands. Struggle, my dear. Struggle. Okay. So, probably baka ang dami talagang struggle na nangyayari sa'yo lately. Okay. Sorry, I need to do that. Ayan, maraming struggles na nangyayari sa'yo lately. We have here the Five of Wands. Yeah. So far, ang nakukuha ko, hindi na ako kukuha ng card. So far, ang nakukuha ko, my dear, sa mga cards na lumabas is maybe you are an energy ng earth sign or maybe you have a moon rising somewhere on your chart, my dear, na earth sign is either like Taurus, Virgo, and Capricorn. And based sa mga card na nakita ko kanina, it's more on like you are a very spiritual na klase ng tao and meron kang Ten of Wands, so definitely ang dami mong pinagdaanan lately and some na mga pinagdaanan mo is hindi siya aksidente. Like, yeah, sabi ko nga sa'yo sa first na energy na nakuha ko from my spirit guide, may mga tao, my dear, na they are wondering kung paano ka nakasurvive.
And probably to answer that question because you are connected or you are divine connected sa yung pinaka source, okay? So yun siya. Kunin ko na kaya lahat, no? Kunin ko na lahat. 6 cards in total, my dear. Paki-clarify po yung message na nakuha ko kanina. Paki-clarify po yung message na nakuha ko kanina para sa ating mga collective. The Ten of Wands. Yeah, struggle card, my dear. Pero nararamdaman ko dito na palaban ka talaga. Like, maski gaano ka bigat or kahit gaano karami kahit anong gawin sa'yo, my dear. Like, talagang lalaban at lalaban ka talaga, my dear. Yun ang nakukuha ko talaga dito. I can feel yung strong energy mo bilang isang tao. 'Di ba? Your energy, your character, okay. Talagang super, super strong. Talagang palaban ka talaga. Next is the Magician. I told you. Or, baliktarin natin. Ganyan. Okay? Lahat ng problema may nalulusutan mo. Lahat. Lahat. Maski ilang beses, ano pang gawin nila sa'yo, my dear? You are the magician. You are the master creator, my dear. No, hindi ko naman sinasabi, my dear, na talagang malakas ka pero you have something. You have something, my dear. Okay, over here. Kaya mong i-convert ang negative energy into positive. You can do it. You can do that. Next card. The Queen of Cups. Okay? So far, maybe you have also energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and then Pisces. Okay? Mapagmahal ka na klase ng tao. You are a very loving na klase ng tao, my dear. Okay, so far wala naman ako nakikitang masama sa'yo, pero bakit kaya nila pinag-iinitan? Bakit kaya sila galit na galit sa'yo? Okay, because you are connected. If you are connected, my dear, talagang, normal yan. Maski wala kang gawin, galit talaga sila sa'yo because you are connected. Okay? Mamaya meron na naman magtanong sa comment section, anong ibig sabihin ng connected? Pag sinabing connected, ibig sabihin, my dear, it's more on parang yung code na sinabi ko kahapon. Ibig sabihin, meron kang ibang nakikita sa mundo. It's more on, iba yung interpretation mo, my dear, sa mundo. Even though people targeted you, tinatarget ka ng ibang tao, tinitrigger ka ng ibang tao, may iba kang interpretation doon. Most of the time, ang pinaka-simple, my dear, na explanation doon is like kino-consider mo to as a part of your journey, no? Kasi you are connected with your higher self. So, kino-convert mo tong mga nararamdaman mo o itong mga nangyayari or let us say itong mga ginagawa nila sa'yo into something na parang part ng iyong journey. And pag na-overcome mo to, nagiging mistulang trophy mo yon, my dear, okay? Or mas kilala mo yun na charge to experience, parang ganon, okay? Pero based dito, ay, the Lover's card. Okay, we have here the energy of the Lover's card. Okay, meron tayong Five of Pentacles. Nasilip ko lang. Hindi ka mayaman na klase ng tao. You are not that rich, pero ang puso mo, grabe. Your heart is, you have a good heart. You have a good heart, my dear. Hindi ka mayaman, hindi marami ang pera mo, pero maganda ang puso mo. And dahil sa maganda ang puso mo, my dear, you are being blessed, my dear, na lahat ng obstacles and challenges mo, my dear, ay ma-overcome mo. Okay? Sa energy ng the Lovers, maganda ang puso mo. You have this very, very strong heart. You are very caring, loving na klase ng tao. Okay? And karamihan ng mga bad na energy, ayaw nila yon. Kasi yun yung mga bagay, my dear, na hindi nila nagagawa. Yun ang mga bagay na hindi nila kayang gawin.
Okay? Hindi nila kayang magmahal. Kung magmamahal man sila, laging may something, laging may catch. And hindi nila magawa my dear yung ginagawa mo. Okay? Hindi itong energy na meron ka ngayon sa lamesa natin, hindi nila kaya 'to. Hindi nila kaya my dear na pag binigyan sila ng problema or ng challenge, iko-convert nila into something positive and then sasabihin nila na part 2 ng journey ko. Hindi nila kaya 'yon. Hindi nila kayang magbigay ng something sa isang tao nang wala silang ini-expect in return. Lagi silang nag-i-expect in something in return, lagi. So, I think isa yun sa advantage, my dear. And sabi ko nga, if you are connected, hindi mo kinakailangan gumawa ng mali para magalit sila sa'yo. Magagalit at magagalit sila sa'yo, my dear. Meron ka mang gawin o wala kang gawin. Yung mismong presensya mo pa lang, my dear, pag nakikita ka nila, galit na sila sa'yo. Yung hindi pa lang bubuka, my dear, ang bibig mo, galit na sila sa'yo. Wala kang kinakailangan gawin, my dear. Kasi itong mga bagay na ginagawa mo, my dear, hindi nila kayang gawin to. Hindi nila kayang magmahal. Hindi nila alam kung ano yung salitang mahal. They don't know that. Okay? Kasi yung puso nila, binalot na yan ng kadiliman. And meron din ako nabasa na isang comment, paano natin sila maiiwasan or maaalis sa mundo? Hanggang nandito ka sa ibabaw ng mundo, hindi sila mawawala. And meron pa rin ako nabasa, my dear, na sabi, anong gagawin natin? It's just more on set some limitation. Learn how to say no. And wag mo silang i-entertain. As long as wala ka namang ginagawa masama sa kanila, and wala kang problema, 'di ba? Sila ang may problema, sila ang problema, 'di ba? Bakit ikaw ang problema? Sila ang may problema sa iyo. Malinis ang puso mo, malinis ang isip mo. Bakit kailangan mo silang problemahin? 'Di ba? So, sa akin lang, okay? And to the point, my dear, balik dun sa pinakaunang energy na sinabi ko, nagtataka sila ngayon kung paano mo na-survive. Paano ka daw nakaligtas? Last 2 cards na lang tayo, tapos lipat tayo sa High Priestess. I love ever since na, hindi naman, ang plastic ko naman, kung sasabihin ko na ever since, di ba? Nagustuhan ko ang energy ng High Priestess because this is energy of revelation. No, lalo sa usapin ng spiritual. Talagang pag lumalabas to, tingnan natin kung anong kasama niya, ha? Tingnan natin kung anong kasama ni High Priestess. Ano po ang kasama ni High Priestess? The Four of Pentacles. Okay, the Four of Pentacles is related sa energy ng pagiging stuck. Okay, pagiging stuck sa isang sitwasyon. Parang eto yan. Eto yan, my dear, eto yan. Yan. Posibleng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero, basic kasi dito sa card natin, you are being guided, my dear, ni energy, ni High Priestess. So, dito lang muna tayo kasi meron tayong mga nanonood na masyado talagang meticulosa. Talaga. Okay. So, dito, my dear, sa card na ito, ang nakukuha ko dito, my dear, is High Priestess is energy of revelation. Lagi kang nakakaisip. Ito, ha? Makinig na mabuti yung mga meticulosa dyan. Talagang tutuktukan kita pag nagtanong ka pa, ha? Lagi kang nakakaisip ng paraan kung paano mo masusolusyonan ang iyong problema because you are guided, because you are the magician, you are the master creator of your life. Hindi, kasi lately, alam mo, my dear, binabasa ko yung mga comment, di lang talaga ako minsan nagre-reply kasi parang paulit-ulit na lang talaga yung mga sinasabi sa comment section, 'di ba? Parang hindi naman obvious, parang ginawa niyo naman ako newbie sa mundo talaga ng pagtataro, 'di ba? Magko-comment ka pa lang sa baba, babasahin ko pa lang yan, alam ko na kung saan ka nabibilong. Kung dito ka ba o dito ka ba. So therefore, kung pag nakita ko dito ka, bakit pa kita re-reply yan, 'di ba? Nagsasayang lang tayo ng oras at nagsasayang lang tayo ng panahon. At saka kung hindi mo gusto dito, ha? Kung hindi mo ko gusto, hindi din kita gusto. Ganun lang naman kasimple 'yon. Okay lang ba 'yon? Okay lang naman 'yon. Ako hindi naman talaga ako masungit na klase ng tao, pero depende yan sa kaharap ko.
Oo, kasi lately parang dumadami na kayo sa comment section, 'no? Hindi ko lang kayo pinapansin kasi hindi naman deserve. Like, you don't deserve. Like, duh. Ah, hindi talaga ako sanay magmaldita bakla. Hindi ko talaga, hindi talaga ako sanay na magmaldita-maldita talaga. Pero minsan kailangan, 'di ba? Kailangan. Nako, 'di ba? Pati ang aking ano hindi talaga sanay. Kasi masayahin talaga ako na tao, my dear. Pero minsan, kailangan natin lagyan talaga. Learn how to say no. Di ba sabi ko nga gano'n? Learn how to say no. And that is my way of saying na no. I'm not entertaining you. Ganon lang yun. Okay. Alam mo tong reading na to, kung saan saan na napunta. Pansin nyo? Mm-mm. So anyway, balik tayo dun sa pinaka-reading natin. So far, ang ganda ng energy. Major Arcana, Magician, the Lovers, and the High Priestess. Okay, isa pa na nakukuha ko dito. Ito ha, siguro naman allowed naman ako gamitin yung intuition ko, 'di ba? Sa channel ko to. Magpapaalam pa ba? Siyempre magpaalam tayo, 'di ba? So, the Magician, the Lovers, and the High Priestess, nare-reveal din yung mga tao na nagpapanggap na they love you. Like, I love you, pero deep inside, sabi ko nga, itong mga tao na to, hindi nila alam yung salitang love. They don't know the true meaning of love or the true definition of love. Hindi nila alam yon. Pwede sila magpanggap, pero, yeah. Okay, let me see, my dear. Nare-reveal. Supporting card natin is the energy of the Ten of Wands, the Queen of Cups, and the Four of Pentacles. Pag pinagsama-sama ko yung energy ng supporting card natin, it's more on, kasi pressure yung dalawang card eh. Yung Ten of Wands, pressure. Yung Four of Pentacles, pressure. Ang maganda lang dito si Queen of Cups is good thing na meron kang Queen of Cups kasi talagang the understanding, talagang maunawain na card, the loving card, the caring card. So, sabi ko nga kanina, nabanggit ko na, uulitin ko lang ulit, na tinitake mo, my dear, lahat ng ibinabato sa iyo, my dear, na energy as a part of your journey dito sa ibabaw ng mundo. Okay, ganon. And maganda yon. Kasi hindi ka tumatakbo hindi ikaw yung klase ng tao na sinasabi mo na ayoko masaktan. Merong part ng pagkatao mo na sinasabi mo, my dear, na pag nasaktan na ako, matututo ako. Parang ganon. Okay. Anyway, let's go na tayo. 6 na cards din tayo dito, my dear. Actually, I'm so excited kasi first time ko talaga to. As in, first time. Hindi ko first time na mag-collective, of course. Pero first time ko na humarap and mag-collective. And gusto ko nang humarap sa inyo kasi gusto kong sanayin yung sarili ko na humaharap na sa camera. Like, hello, 'di ba? Bakit? Kumbaga, I think naman kaya mo 'yan. I have all the rights para humarap na sa inyo, 'di ba? Okay, sabi dito, my dear. They grab your fear. They grab grass? Grab. Teka, grabs your fears and they try to control your path. Ibig sabihin, my dear, ito lately nangyari sa akin to. May mga tao na they try to control yung mind ko na parang they have power over me. Na pag pinitik lang nila yung kamay nila, may mangyayari na sa akin na something. And, paano ko ba ipapaliwanag to? Sabi ko nga, once na in-acknowledge mo, my dear, na oo, meron silang power over you. Once na mapababa nila, my dear, yung faith mo, my dear, sa ating buong may kapal, wala na, finish na. But the reality, my dear, is kahit gaano sila ka-powerful, kahit gaano sila ka-strong, as long as hindi mo sila hinahayaan na pumasok sa personal space mo. Kasi ang mga ganitong klase ng tao, sa ano sila kumakain, sa takot, yung fears mo, my dear. Like,
hala, kaya niyang gawin sa akin to, ha? Never mo naisip, my dear, sa utak mo na tao lang din sila, na mabaho lang din talaga yung nilalabas nila, na nagkakaamoy din sila sa katawan nila. Like, we have all the same. Pero parang, 'di ba? Anyway, trust yourself because you are capable of more than you know. Trust yourself because you are capable more than you know. Ibig sabihin, may marami ka pang kayang gawin. And tama sila. Malakas ka. Marami kang kayang gawin. At hindi lang yan ang kaya mong gawin. Pero dahil you have a good heart, of course, hindi mo gagawin yon. Kasi hindi mo sila katulad. Magkaiba kayo. Iba ka sa kanila. Kaya kahit sabihin natin na marami kang kayang gawin, hindi mo gagawin. Kasi hindi kayo magkatulad. Iba ka. You are good. Okay? Hindi ka mananakot ng tao, my dear, para makakuha ka lang ng respeto or makakuha ka lang ng attention. You're not gonna do that. Like, I have overpower over you. Bakit mo naman gagawin yun? 'Di ba? Kaya kitang ganituhin, ganyan. Alam mo mga bakla, ha? Itong mga ganitong mga tao, kung nanonood kayo, huwag niyong pagtripan yung mga tao na namumuhay lang pang araw-araw. Alam niyo pagtripan niyo yung mga nakaupo sa gobyerno. Ako'y nagmamakaawa na sa inyo, ha. Yung mga nakaupo sa gobyerno, yung nagpapahirap sa buong Pilipinas, yun ang tirahin niyo ng tirahin. Ito, real talk lang tayo, dire-diretso lang tayo. 'Di ba total meron naman kayo niya, sige, meron naman kayong kakayanan na yan. Bakit hindi niyo unahin yung nandodoon sa gobyerno? Bakit? Bakit? Sabay nagsama-samang kapangyarihan ninyo, mga bruha kayo, 'di ba? Bakit ninyo pagsama-samahin yung mga kapangyarihan niyo, tirahin niyo yung mga nagpapahirap sa mga Pilipino. Kasi yung ginagawa nila, my dear, sisirain pa nila yung mga susunod na henerasyon, yung mga anak niyo, yung mga apo-apo ninyo. So kung meron kayong pagkakataon ngayon na gawin niyo na. Bakit pinagtitripan niyo yung isang tao na keso magka-shade lang kayo ng lipstick or magkaparehas lang kayo ng heels or nasagot ka lang ng pabalang or medyo nasapawan ka lang ng kaunti, 'di ba? Or gumanda lang sa'yo ng 2 paligo, yung mga ganun, ang babaw mo. Anyway, and magbabasa po ako ng comment. Hihintayin ko ang comment mo. Ha? Hintayin ko ang comment mo. Comment ka sa baba. Babasahin ko yan. Ha? Galingan mo yung pambubuisit mo sa akin, yung talagang tatagos sa akin, yung talagang magpapababa ng vibration ko, ng energy ko. Ha? Galingan mo yung pambubuisit sa baba. Kasi ako nagsasabi lang ako ng totoo. If you have that certain power, bakit hindi mo gamitin doon sa mga tao na totoong nagpapahirap sa mundong ito? Ay, sabi naman, isa ka doon eh. Tai mo. Nagpapahirap sa'yo lang. Kasi insecure ka. Ha? Magpapakita na ako ngayon, simula ngayon magpapakita na ako sa collective, sa lahat ng mga reading, at babanatan kita ng babanatan. Ako, naging mabait ako for a very, very long time. Naging mabait ako sa mga ganyan. It's my time to shine, darling. It's my time to shine. Okay. I can see that you have this strength inside you. I can see that you have this strength inside you. Malakas ka talaga, my dear. You're a very, very strong person. At kung walang tao, my dear, na nagsabi sa'yo na malakas ka, ako na magsasabi sa'yo, malakas ka. You are a very, very strong person. Hindi ka man nakakalipad, hindi ka man tumatagos sa pader, hindi ka man ganun, my dear, pero you're a very, very strong person. As in. Kasi bakit? You have a good heart. At sana wag magbago yan, my dear. Sana ma-maintain mo yung kabutihan ng puso mo. Na kahit anong iba to sa yung pagsubok at kung ano man na mga nangyayari sa ibabaw ng mundo na to,
pag-igihin mo talaga na mayroon ka talagang mabuting puso, my dear. And of course, magtiwala ka lang sa kanya, my dear. Wag na wag mo ipagpapalit yung tiwala mo sa kanya. Hindi ako nakaturo sa baba ha, sa taas ako nakaturo. Ha? Labas tayo para diretso talaga may kisame. Baka sabihin mo sa kisame, 'di ba? No? Magtiwala ka talaga sa kanya, my dear. Kasi ako naniniwala ako kung talagang yung ibang tao, my dear, pwede nilang sabihin kahit ano tungkol sa'yo. Pwede sila, because you cannot please everybody. Hindi mo kayang ma-please ang kahit sino, my dear. You cannot please everybody. Hindi lahat ng tao, my dear, matutuwa at matutuwa sa'yo. Pero as long as alam mo sa puso mo, my dear, na mabuti ang puso mo at maganda ang hangarin mo sa lahat, wala tayong dapat pag-usapan. At wala kang dapat ipaliwanag sa kahit kanino. Hindi mo sila dapat patulan na sabihin, oh, maganda naman ang hangarin ko, ganito, ganito. Maski anong ipaliwanag mo sa mga bungol, bungol talaga yan, be. Ha, maski anong ipaliwanag mo dyan. Kaya sabihin mo, ay, nagsisimba naman ako, ganito. Kung ang tingin sa inyo, satanista at may buntot at may sungay, satanista at may sungay at mabuntot ka talaga, my dear. Kung ang tingin niyan, kontrabida ka talaga, hindi mo na mababago ang tingin sa'yo niyan. Yan na talaga yan. Okay? Let me see, my dear. Last 3 cards. And then, nagsisingit ko lang yung mga ganyan. Kasi, para, alam mo yung kung hindi ko gagawin to, kailan ko pa gagawin? 'Di ba kung 'di ba sabi pa nga dito, graps, graps on your fears. Parang ang pagkakaintindi ko is parang hinahawakan nila yung takot mo. And sinabi ko sa sarili ko, my dear, na ayoko na matakot. Ayoko na. I don't wanna be afraid anymore. Kailan ko gagawin to? Pag nasa ilalim na ako ng lupa? Kailan ko sasabihin lahat to? Pag nandun na ako sa 6 feet below the ground? Di ba? So, habang nabubuhay ako, sasabihin ko na. Self-doubt. And lately, nangyayari din sa akin to, my dear. Kasi minsan nagda-doubt ako sa sarili ko, ay, ano ba to? Tama ba? Bakit ka magda-doubt sa sarili mo? Bakit? Di mo kilala sarili mo? Dapat, number 1 na nakakakilala, my dear, sa sarili mo ay ikaw. Ikaw ang pinakaunang-una na nakakakilala sa sarili mo. Para pag ang ibang tao, pag criticize ka, pag tinira ka, hindi siya papasok, hindi siya magmamarinate. Okay? Kasi pag hindi mo kilala ang sarili mo, pag meron kang self-doubt, wala na, finish na. 'Di ba? Meron kang gagawin na kagaya nito, magre-reading ka dito. Sa bandang huli sabi mo, tama ba yung sinasabi ko? Bakit mo tinatanong yung sarili mo kung tama ba yung sinasabi mo? 'Di ba? Akala ko ba kilala mo yung sarili mo? 'Di ba? Anyway, sa bagay, maski sino naman ang tao na ilagay mo dito, magkakaroon talaga ng self-doubt. Kahit sino talaga ang ilagay mo sa 10 of Wands, magkakaroon talaga ng self-doubt. Kakayanin ko ba 'to? Ang daming wands. Kaya ko ba 'to? Like, makakaalis ba ako dito sa ganitong sitwasyon? Pero once you believe at sinabi mo sa sarili mo na yes, which is ganun ang ginagawa mo every time, Last 2 cards, my dear. Last 2 cards. Pasensya na kayo, my dear, ha? Kung minsan talaga nakikarried away talaga ako sa mga ganito. Kasi kailangan eh. Release your doubt. Meron naman. Release your doubt and watch your possibility expand. Totoo to, my dear. Pag yung pagdududa talaga, my dear, sa sarili, kaya ko ba to? Maisosurvive ko ba to? 'Di ba? Wala talagang mangyayari yan. And most of the time, itong mga tao na to, my dear, yan ang ginagawa nila. I remember nung nag-uumpisa pala ako mag-tarot card reading. Actually, kahit nitong lately lang. Sa private reading, 'di ba? Siyempre, I try to be
very professional pa rin makipag-usap sa mga client and so on and so. Pero ramdam ko, I can feel it. I can feel na yung energy na nilalagay nila sa akin, na pinapasok nila sa akin na parang, "Hindi mo kaya yan." Like, 'di ba? "Ano yung ginagawa mo? Tama ba yung ginagawa mo?" 'Di ba? Mga gano'n, 'di ba? And ikaw naman, kung hindi mo talagang alam yung ginagawa mo, tama ba 'tong ginagawa ko? Ganito, ganyan, gano'n na. Well, well, well. Ako na mismo nagsasabi ngayon sa sarili ko at sa inyo na kung sino nanonood, hanggang sa pinakahuli ng hininga ko, gagawin ko 'to. Whether you like it or not. Or kahit ano man ang sabihin mo, kahit na mag-rally ka at magprotesta ka diyan or basahan mo ko ng kung ano ng mga Bible verse, I don't give a damn. Gagawin ko 'to hanggang sa pinakadulo ng buhay ko, bakla kang pusit ka. Gets mo? Papalag na ako, be. Papalag na talaga ako, be. Papalag na talaga ako, be. Kasi pag hindi ka pumalag, walang mangyayari. Last card natin is, somebody is very irritated because you are ignoring them. Deserve. So, my dear, nag-umpisa tayo sa reading na they are wondering, my dear, kung paano ka nakasurvive after all the attacks, my dear. And I hope, my dear, na nasagot na ng readings natin or ng tarot card natin, my dear, yung ano, nasagot na yung kaya mo yan. Nasagot na, my dear, ng mga cards natin, my dear, or na-clarify na ng mga cards natin, my dear, yung message na nakuha ko, my dear, galing sa ating mga spirit guide, my dear. So, ang pagkakaintindi ko dito, my dear, dito sa mga cards na to, my dear, they are grasping fear and they try to control your path. Ibig sabihin, tinatakot ka. It's more on parang psychological warfare, sabihin na lang natin. Okay. And then we have here, trust yourself because you are capable of more than you know. So you need to trust yourself, my dear. So this is a motivation or encouragement, my dear, na sige lang, dire-diretso ka lang, my dear, because you are protected and marami ka pang kayang gawin. Okay? I can see that you have a strength inside you. Ibig sabihin, malakas ka talaga na klase ng tao, meron ka talagang kakaibang strength, okay? And we have your self-doubt, and dalawang beses siya, my dear, over here. So, baka for some of you, hindi talaga ninyo nakikita talaga na malakas kayo na klase kayo, malakas kayo na tao, or meron kayong inner strength, my dear, okay? When I said inner strength, hindi ito yung tumatago sa pader, yung lumulutang or something. Magpakatotoo tayo, my dear. This is more on inner strength, my dear, to face all the challenges, my dear, na makakaharap mo, my dear, sa ibabaw ng mundong ito. And pag sinabi kong all the challenges, my dear, is kasama tong mga taong ito doon. Okay, and bago pa maglabasan itong mga cards na to, nabanggit ko na kanina, my dear, na ikaw yung klase ng tao, my dear, na tinitake mo itong mga bagay na nangyayari na ito as a part of your challenge or as a part of your journey sa ibabaw ng mundo na to, and just keep it up, my dear. Kasi talagang masusurvive mo to, my dear. And eto na yung pinaka-last card natin, somebody is very irritated because you are ignoring them. Tama lang, my dear, kung hindi naman na nagmamatch ng perspective sa buhay, gusto nila pumunta sa kanan, gusto mo pumunta sa kaliwa, bakit pa natin kailangan mag-usap? 'Di ba? Bakit kailangan pa natin magplastikan? 'Di ba? Huwag na tayong magplastikan, my dear. I-block na lang natin ang bawat isa at huwag na tayong mag-usap. Gano'n lang naman kadali 'yun. Kaysa naman takutin natin ang bawat isa na, kaya kong gawin sa'yo 'to, kaya kong gawin sa'yo 'to, kaya kong gawin sa'yo. Tigilan na natin yung bawat isa, my dear. Okay? At kung kaya natin gawin ang mga bagay-bagay sa bawat isa, bakit hindi na natin gawin doon sa mga tao, my dear, na talagang nagpapahirap sa bansang Pilipinas? Period. And I thank you. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na high blood ngayong ngayon, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito. I hope na nagustuhan ninyo yung ating collective reading kahit medyo nakaka-high blood talaga siya, my dear. Okay? And kagaya po na lagi kong nasasabi or lagi kong nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Nag-uumpisa pa lang ako.